Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hills Spa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hills Spa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hills Spa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun ka gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naragatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit daytang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagi. Thank you.
ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Mani po dinagtumarak iti immune advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti immune advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti immune advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Pitchy Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media pages, ang Katipunan Channel at syempre ang sarili kong bahay na BDT Radio Production. Maaari din po kayo magpadala ng sulat troniko kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po sa tuklasinatin@yahoo.com. Well, ngayon 1 oras na naman po tayong magtatalakayan at nako, hindi lang basta gwapo ang ating makakasama ngayong hapon, kundi talagang sariling bayan niya o maging sa ibang bansa ay talagang kakikitaan mo siya ng kakaibang talento sa pagnenegosyo. Anyway, siya po ay hindi lang basta kung sino, kundi siya ay malapit na kamag-anak po ng ating dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Oops, alam niyo na kagad kung sino. Anyway, bunsod po ng lumalaking bilang ng mga mananakay sa Pilipinas, napakahalaga ng mahusay na pampublikong transportasyon. Banto ang mga pampublikong sasakyang jeep, tricycle, taxi at kamakailan na uso na ang NTVS. Sa matagal na panahon, ang nagsilbing transportasyon ng mga Pilipino ay ang tren, kahit sa ibang bansa, di ba? Kumustahin natin ang lagay ng ating tren ngayon na pinangangasiwaan ng Philippine National Railways. Ano nga ba ang hinaharap na suliranin ng nabanggit na ahensya ng ating pamahalaan para mas mapabuti at palawakin ang kanyang maabot na tren o aabutin na tren sa mga lalawigan? Ginagawa ng pamahalaan para tugunan ang problemang transportasyon, hindi lang para sa mga mananakay, kundi maging ang nagdadala ng mga produkto mula sa kanayunan. Tuklasin natin mula sa ating panauhin ang kalagayan at hinaharap ng Philippine National Railway System sa bansa. Ang ating pong panauhin ngayon ay si Ginoong Michael Ted R. Macapagal,
Siya po ay hinirang na tagapangulo noong April 28, 2023 o chairman ng PNR ni Pangulong Ferdinand Marcos. Nanumpa siya sa tungkulin sa harap ng kalihim ng kagawaran ng transportasyon na si Ginoong Jaime J. Bautista. Si Sir Ted ay miyembro po ng Board of Directors ng Philippine National Oil Company o PNOC. Siya ay dating direktor ng Clark Board at Gulf Oil Philippines. Bago siya sumali sa gobyerno, dati siyang corporate executive na nakabase sa San Francisco, California. Alam niyo po ba, siya yung tinawag siyang glass ceiling ng Amerika sa pamamagitan ng pagiging kauna-unahang Pilipino na namamahala sa isang pangunahing kumpanya ng insurance sa Estados Unidos. Mula sa isang regular na clerk, umakyat siya sa corporate ladder at mabilis na naabot ang antas ng senior management. Siya ang pinangalan ng Division President ng Stewart Title Company sa San Francisco Bay Area. Ang Stewart Title, para po sa inyong kaalaman, ay isa sa pinakamalaking underwriter sa mundo. May mga opisina sa buong Estados Unidos at sa mga 80 bansa sa buong mundo. Tinagurian siyang Super Mike na kilalang-kilala sa kanyang bayan, nagmula sa lungsod ng Olongapo. Naging founder at presidente ng Super Gapo o parang mas magandang sabihin Super Guapo. Isang consumer advocacy po ito, advocacy group na bigay ng tulong sa mga residente ng lungsod at mga karatig probinsya nung kasagsagan po ng COVID pandemic. Nag-aral siya ng Bachelor of BA sa kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman sa lungsod ng Quezon. Sa campus, sumali po siya sa Upsilon Sigma Phi Fraternity. Subalit kalaunan, nag-aral siya ng Human Resource Management sa UC Berkeley. Siya ay palaging lecturer po sa paksa ng title insurance at escrow procedure sa ilang community college sa loob at paligid ng San Francisco Bay Area. Hindi siya nakakuha po ng pagkamamamayan mukhang dahil mahal na mahal yung Pilipinas sa mga taong siya ay naninirahan sa California. Pero alam niyo po ba na mula noong 2016 hanggang 2021, nagsilbi siyang Pangulo ng PDP laban sa lungsod ng Olongapo. Noong 2022, sumali siya sa Lakas CMD bilang lokal na tagapangulo dito. Si Sir Ted ay isang founding board member ng Filipino-American Real Estate Professional Association. Naglingkod siya bilang director ng lupon ng Filipino-American Chamber of Commerce na mga county ng San Francisco at San Mateo. Dati rin po siyang miyembro ng American Chamber of Commerce of the Philippines sa Subic Bay Freeport Chamber of Commerce at Kiwanis International. Isa siyang anak ng yumaong alkalde ng lungsod ng Olongapo na si Attorney Teddy Macapagal. Yan ang maalamat na human rights lawyer na sikat sa pagbibigay ng libreng legal na tulong noong panahon ng kanyang ama. Ang mga Macapagal ng Olongapo ay kamag-anak po. Katulad ng dating Pangulo na ngayon ay Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Di ko na patatagalin dahil pati yung kanyang mga awards maisa-isa ko. Ipakausap mo Ako ay walang iba kundi si Sir Michael Ted Macapagal. Magandang hapon, Sir Ted. Magandang hapon, Ma'am. Kamusta po kayo? Napakahaba ng pakilala niyo sa akin na naikwento na yung buong buhay ko. Pero maraming salamat po for that generous introduction and sa lahat po ng mga nakikinig at viewers and audience ng inyong programa. Tayo po ay bumabati ng isang magandang araw. At inuulit ko, marami po tayong pwedeng pag-usapan ngayong araw na ito tungkol sa trade system ng ating bansa. Nako, isang karangalan po, Sir Ted, na kayo po ay bahagi ngayon at panauhin ko sa aking palatuntunang tuklasin natin. Mukhang kailangan nating umalagwa na dahil nako, maraming mga
viewers tayo na nagtatanong talaga at interesado pagdating sa Philippine National Railways. Una siguro ipaalam natin sa ating mga kababayan, Sir Ted, kung kailan at bakit ba itinatag ang Philippine National Railway. Maraming salamat po. Alam po ninyo, sa mahabang panahon, panahon pa ng Kastila, meron na tayong trade system na nagmula from Dagupan to Metro Manila, na itinatag naman o pinalakas nung panahon naman ng Amerikano. Subalit nung nagkaroon na tayo ng sarili nating governance, at nauso na nga yung mga ibang modes of transportation, yung mga kotse, jeepney, tricycle, bus, andyan na yung eroplano, helicopter, isama na natin, pati rocket ship, ang trend ng Pilipinas parang napabayaan. Ang totoo niyan, nahuhuli tayo sa teknolohiya, kung ikukumpara tayo sa Europe, sa United States, sa Asian countries like in China, Japan, Taiwan, Singapore, and all other countries, kaya nga po nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Pangulong Marcos, ngayon na siya na ang Pangulo, nagbigay siya ng konsentrasyon para itaguyod at i-modernize ang ating trade system sa ating bansa. Nako, nakakatuwa pong malaman yan, Sir Ted, dahil alam naman po natin na talagang ang laki na po ng inusad ng ating yung mga pagbabago po pagdating sa usaping transportasyon. At tama po kayo, medyo nakulelat, bagamat ngayon ay nakikita naming mga mananakay ang pagkakaiba. Pero gusto lang namin malaman, Sir Ted, sino-sino ang bumubuo ng PNR? Paano po ba yung mga officials nito? Appointed po ba sila? Paano po umaandar ang Philippine National Railways? Sir Ted. Napakagandang tanong po niyan. Alam po ninyo, ang nakaupo sa Board of Directors ng PNR, yan po ay ina-appoint ng ating mahal na Pangulo. Pero of course sa batas, sa charter kung tawagin ng PNR, meron pong representative from the Office of the President, ang Secretary ng NEDA, ang Secretary ng Finance, at ang Secretary ng DOTR ay may co-chairman, at ang chairman po, tayo nga po yan, ina-appoint po yan ng ating mahal na Pangulo, kasama ang mga representatives or directors from the private sector. 4 po yan, to a total of 11. 11 po ang nakaupo sa Board of Directors. Ang management team naman ay pinangungunahan ng General Manager, who is also appointed by the President. At sa board po namin, ang GM ng PNR ay Vice Chairman. Siya po ang ikalawang mataas na namumuno sa PNR. Marami po tayong mga masisipag, mga matatalino, at highly professional, and people with high integrity, na nagtatrabaho sa PNR. Ang Pilipino po ay likas or kilala bilang isang lahi na masisipag at marunong po tayong magsumika para sa pamilya natin. Marami pong mga empleyado ang PNR na mga masisipag, lalong-lalo na yung mga rank and file. Kaya nga po, malapit po sila sa puso ko at sila po ang binibigyan ko ng prioridad sa board. I make sure that our employees are taken care of. I make sure that our employees
Marami po kasi tayo mga job order, ano? I want to make them at least or slowly under my watch, no? I hope to make them become permanent in their employment status, no? Yan po ang isa sa mga priorities natin when it comes to labor and employment and the leadership of PNR. Nakakatuwa pong malaman yan, Sir Ted, kasi ako po, bago po ako naging isang mamamahayag, ako po ay dating kawani ng pamahalaan. Mula sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon at mula sa Department of Agrarian Reform. Kaya ramdam ko po ang pagiging isang rank and file. Pero gusto ko lang po malaman, sa kasalukuyan po ba, meron po kayong mga 11 po nakaupo na board ninyo, and of course yung inyo pong meron kayong management team na tinatawag. Pero sa kasalukuyan po ba, ilan ang rank and file? Do we have particular number? I can give you an estimate. Siguro mga 1,200 ano or 1,300 ang mga job order employees natin, and then we have about 300 permanent employees for a total of mga 1,500 total employees working in the agency, no? Ang istorya kasi ng PNR minsan mataas, minsan bababa, taas baba, going back to its history, no? Yes. Niliitan ang ang number of employees. Ngayon naman dahil modernize namin, kailangan namin ng maraming empleyado. In fact, kailangan namin yung mga empleyado na technical because ang ginagawa po natin ay we're moving from the old diesel locomotive trains to the new electric trains, ano? Kaya yan po ay isang technology na kailangan makuha ng ating mga kababayan. Kaya we are partnering up with the Philippine Railway Institute, ano, para mabigyan ng kaukulang training ang ating mga empleyado. Malaking magandang balita yan, Sir Ted, dahil kumbaga pagbubukas ito sa ating mga mamayang Pilipino, lalo na po yung mga engineers po natin, 'di ba? Mga mechanical engineers, mga electrical engineers, yan kasi from old diesel nga na trains magiging gagawin ninyong electric trains na po ito. Pero syempre, Sir Ted, bunsod nung tumitinding pangailangan po ng mura at mabilis na transportasyon, paano po ba nakakatulong yung trend sa ating mga kababayan, Sir Ted? Malaking magandang tanong po yan. Meron pong traffic in Metro Manila, no? Ang mangyayari po pag natapos ang ginagawa nating North-South Commuter Railway, which starts from Clark to Pampanga, Pampanga to Bulacan, Bulacan to Metro Manila, around Metro Manila, at papuntang south to Alabang hanggang Calamba, Laguna. Ayan po ay makakatulong sa araw-araw na trapiko dito sa Metro Manila. No? Kasi po, sa dami ng sumasakay ng jeep, sumasakay ng bus, sumasakay ng tricycle, at sa dami ng mga sumasakay ng taxi, nagdadrive, kung yung mga tao na yan, sasakay na lamang ng tren. Dahil magkakaroon tayo ng mga world-class trains, na at par with world standards, that are safe and comfortable, abay, malaking ginhawa po. No? Ang EDSA, mababawasan, ang buong Metro Manila, mababawasan ang sasakyan. Yan po ang talagang mandato ng PNR, yung mabigyan natin ng alternative transportation, mode of transportation ang mga kababayan natin. Correct. So para pa lang ang mangyayari, Sir Ted, ay magkakaroon ng parang circumferential train system. Hindi lang sa Metro Manila, kundi yung mga karatig na bayan. So nakakatuwang malaman yan. But of course,
mukhang kakailanganin nyo rin ng malaking pondo para maisakatuparan yan, Sir Ted, di ba? Bukod po dyan sa programa po ninyong paglalagay po talaga from north to south na railway system po, circumferential ika nga kung tawagin natin, ano pa po yung ibang mga programa nyo? Ang natutuwa ako sa inyo, Sir Ted, kasi hindi lang kayo nakafocus doon sa tinatawag nating serbisyo sa ating mga mamamayan para sa transportasyon. Kumbaga, meron bang paraan ng railway, ng transportasyon sa ating mga kababayan, kundi yung mismong nagtatrabaho sa PNR ay talagang mahal nyo at tinitiyak ninyo na magiging mahusay. Kasi alam mo, ang refleksyon ng isang mahusay na pamamalakad at serbisyo sa ng pamahalaan sa taong bayan ay ang mahusay din na kalagayan ng mga kawani, Sir Ted. To be honest. Yes, ma'am. Doon nagsisimula kasi yan eh. Kasi pag masaya ang mga empleyado, wala silang problema, maiiwasan ang korupsyon, masaya silang magseserbisyo sa taong bayan. It reflects from the employees down to the public. Ganun po kasi yan. Anyway, bukod po sa sinabi po ninyo, ano-ano pa po yung mga nakahilera na mga programa o proyekto po ninyo ngayon sa PNR? Napakarami po. Ang totoo niya na kaya nga tinatawag ko ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos, no, na father of the railway system of the country dahil napakarami pong sunod-sunod na mga train projects na ginagawa siya or nakahilera sa pipeline. Ginagawa na po yung North-South Commuter Railway from North in Clark to Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Alabang hanggang Calamba, Laguna at isusunod po sa proyekto natin yung tinatawag na Bicol Express. That's over 500 kilometers, ma'am, hanggang Bicol po. From the entire Bicol na yan, mag-uumpisa po sa mag-uumpisa po yan sa Calamba hanggang sa sa Sorsogon, no? Kaya napakahaba ho niyan. Now, meron pa ho sa Mindanao, meron pa sa North, meron pa sa Subic Clark, at yung North po hanggang Ilocos yan and Cagayan, ano? Really? Bakit po natin ginagawa yan? Bakit? Dahil we're trying to declog Metro Manila, no? Pwede na ho ngayon na tumira ang mga tiga Maynila outside of Metro Manila. Papasok na lamang sa Maynila para magtrabaho using the train system, tapos lalabas na, no? Yes. Yan po ang ginagawa sa ibang bansa, ma'am. Ganyan ang ginagawa sa Europe, sa Australia, sa North America, sa America, and all the other highly urbanized Asian countries. Ganyan na po ang ginagawa. Pilipinas na nga lamang ang nahuhuli. Yung home along the Riles, no? Pag dumadaan ng mga tren, yumuyug-yug ang mga bahay. Yan po ang current trade situation ng ating bansa na modernize na natin ngayon. Magiging electric trains na yan, elevated po yan. Meron din tayong ginagawang mga subway para maibsan ang trapiko dahil according to studies, ang trapiko ho sa Pilipinas, daily, no? Ang nawawalang pera nasa 4.5 billion pesos. Imagine po, kung hindi mawawala yan, maraming social services ang magagawa niyan sa mga senior citizen, sa mga may sakit, sa mga kababayan natin na nakakailangan ng tulong. Exactly. Totoo po yan, Sir Ted. At hindi lang yon, Sir Ted, pagka naisakatuparan po ang mga railway system na ito mula Luzon, Visayas at Mindanao, alam niyo po ba hindi lang tao ang kaya mong idalhin from one place to another. Kumbaga, kahit po mga produkto mula sa mga lalawigan. Kasi nalaman ko po sa isang mga magsasaka po natin mula sa mga far-flung areas, sa mga probinsya po, isa po sa dahilan kaya hindi po nila mai-transport ang mga goods po nila, ang mga gulay, ang mga
mga prutas po nila ay dahil sa taas ng presyo po ng gasolina at mahal na pag-arkila ng mga sasakyan. Kung meron po tayong railway system, mas magiging madali, mas magiging mura at sigurado ko mas mabilis ito. Di ba, Sir Ted? Yes, ma'am. Oho. Actually, yan pong pamasahe, no, ng ating riding public, ano. Hindi po diyan na kukuha ng revenue stream ang PNR, no? Because we're providing a public service. Hindi po natin pwedeng itaas ang pamasahe ng ating mga kababayan. Kaya nga ho tayo, bababa ang pamasahe para ang mga kababayan natin ma-afford nila ang sumakay ng tren at makasakay sila ng tren, no? Makakatulong po ang PNR una sa trapiko dahil ang ginagawang trade kung maiibsan ng trapiko, yung mawawala na bilyon-bilyon sa araw-araw na ekonomiya ng Pilipinas, maibabalik, no? Dahil mababawasan ang trapiko. Una yan. Ikalawa, meron hong land development component yan, yung mga istasyon natin, no? Yes. Pwedeng lagyan po ng mga commercial building yan, mga commercial restaurant, mga shopping center, you know, at yung mga riding public natin, pwedeng interconnectivity hub, ano, na pwedeng andyan dyan ang mga bus, andyan dyan ang mga kotse, mga taxi, no? So, magkakaroon po ng ng tinatawag na economic activity sa mga istasyon natin. Correct po. At napakarami yung istasyon, yung NSCR, 35 stations yan, magmula Clark hanggang Calamba, Laguna. Imagine how many stations will be created from Calamba, Laguna to Sorsogon, no? Yes. In Mindanao pa, in other areas. Malaking tulong po yan sa ekonomiya natin. Magkakaroon ng tinatawag na activity, economic activity sa bawat bayan na hihintuan ng tren. Yan tren ng pag-asa ng Pilipinas. Nako, totoo po. Hindi lang po yan na trend ng pag-asa, sir. Yan po ang kinabukasan ng taong bayan. Kinabukasan po ng Pilipinas po yan. At natutuwa ako, Sir Ted, no? Dahil, kumbaga, iba ang pag-iisip nyo. Kasi, remember, ang ibang klase ng transport system natin, katulad na nag-focus ako doon sa sinasabi mo, hindi nyo pwedeng itaas dahil nga sa kinakailangan manatili sa mababang presyo na abot kaya ng ating mga mananakay ang pamasahe. So, makikita natin yung pagnanais nyo, hindi lamang mabuting serbisyo, kundi hindi pahirapan ang ating mga ang taong bayan para po maibigay ang tama at tawag dito mahusay na serbisyo pong transportasyon sa ating mga kababayan. Ang tanong ko na lang dito, Sir Ted, siguradong-sigurado ko may mga nagiging balakid para mapabuti ng PNR ang serbisyo sa mamamayang Pilipino. Kung meron po, ano ito at paano nyo to binibigyang kalutasan, Sir Ted? Merong mga may mga, of course, right-of-way issues tayo, no? Dahil yung dadaanan ng modern na train system natin, may mga nakatira dyan, no? So, ang ginagawa ho natin, gumagawa tayo ng mga pabahay, no? In partnership with the National Housing Authority, no? Gumagawa ho tayo ng malilipatan. At kung sila ay tiga Laguna, ililipat sila sa Laguna. Kung sila ay tiga Calamba, dapat sa Calamba. Kung tiga San Pablo, dapat sa San Pablo. Hindi ho sila nililipat sa malalayong lugar, no? We're very, very mindful, and sensitive of the plight of our people. Yan naman ang utos sa atin ng ating mahal na Secretary Jimmy Bautista at yan din ang utos ng ating mahal na Pangulo. So talagang hindi nyo nais na magkaroon ng displacement o ma-displace yung ating mga
Filipino families Ayaw natin affected. silang mahirapan. Yes, oo. Oo. Opo. Curious lang po ako, Sir Ted, kung may nagiging epekto ba ang pagtaas ng langis sa operasyon po ng tren ng PNR? Kasi di ba Hindi tayo na po magkakaroon ng epekto dahil lilipat na tayo sa electric train. Sa ngayon, oo, no? Kaya nga hindi viable talaga ang diesel locomotive train, ano? Una, it emits ang tawag nila diyan Pollution. yung gas emissions. Oo. So ang kailangan natin dito is to lessen greenhouse gas emission, ano? And then also yung tinatawag na na fossil fuels, ano? Yes. That's why we're moving towards clean energy. Kaya nga po electric train, electric cars, electric bus, pati nga yung tricycle ginagawa ng electric ngayon eh. Then, Oo, galing ako ng Pasay nung isang araw. Nagulat na lang ako. Parang ini-introduce na nila yung mga electric trikes, ano? Baka dumating ang panahon dito sa Pilipinas. Ang mga tao hindi na tayo makakailangan masyado ng gasolina at saka ng diesel, ano? Lahat na di kuryente. Oo. Yun na lang chismis ang bawal sa kuryente. Kaya may mga chismis na kuryente, yun na lang ang bawal. But all the others kailangan maging advocates for climate change. Sir, balikan ko lang yung mga projects po ninyo kasi marami po kayong gagawin ngayon na railway system sa bansa. Kailan po ito magsisimula o nagsimula na po ba ito at kailan po matatapos ang mga proyektong ito? Yan pong NCR from Clark to Calamba, Laguna, nag-umpisa na ho yan, no? Yung from Clark to Valenzuela, Bulacan, mga 50 to 60% matatapos na po yan. Metro Manila to Alabang all the way to Calamba, Laguna, yan po mag-uumpisa na construction, nagkakaroon na ng track removal, no? At naglalagay na sila ng tinatawag na fencing, no? So ang plano ko is in 2026 magkakaroon ng dry run and in 2028 magkakaroon ng full operations, no? Yan ang target, yan ang utos ng ating mahal na Pangulo, yan ang pipilitin natin na matupad, no? But also meron ding proposal for that South Long Haul, yung Bicol Express na pinipilit natin na maumpisahan by next year. At least maumpisahan yung tender offer na tinatawag, and the other rails like yung Mindanao, Subic Clark, maybe even the North Long Haul, hindi man matapos yan sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos, pwede hong matapos yan sa susunod na uupong Pangulo. At least ang mahalaga maumpisahan sa panahon ni Pangulong Marcos. Nako, ako talaga dasal ko, Sir Ted. Sana kahit po wala po ang Pangulong Bongbong Marcos, kayo pa rin ang maging chairman ng PNR para magtuloy-tuloy, di ba? Hindi kasi, alam niyo po, lalo na ako, dahil dati po akong kawani ng pamahalaan, alam niyo, pagmahal ka ng mga empleyado, suportado ka talaga nila, hindi lang masipag sila magtrabaho, kundi talagang anuman yung daanan ninyo na suliranin o problema, mga challenges, ika nga, talagang susuportahan ka ng mga empleyado mo eh. Plus, yung mga taong bayan pa, sigurado ako, Sir Ted. Dahil alam naman natin ng Pilipino kapag kung sino minsan yung, madalas nakikita natin kung sino yung nagtatrabaho, lalo na ngayon, may social media. Nako, ang balita, hindi mo talaga pwedeng itago na eh, 'di ba? Anyway, let's move forward. Ang isa sa tanong ko, napakaganda po ng mga proyekto na ginagawa ninyo. At itong infrastructure na to ay ika nga natin ay talagang malaki ang impact sa taong bayan at sa bansa.
So, yung pong plano ninyo na pagpapalawak na maabot ng tren ang mga karatig lalawigan, hindi lang sa Metro Manila, obviously, sabi nyo nga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumbaga, ang pagdating po ba sa pondo, magkakaroon kayo ng problema dito o meron kayong suporta mula sa ating mga mambabatas? Siyempre, pagdating sa budgetary, di ba? Alam naman po natin yan, Sir Ted. Oh, yung budgetary support, we have the support of Congress, no? Both the Senate and the House of Representatives, no? And of course, ang ating mahal na Secretary Bautista is also very supportive, ano? In fact, the railway system is a priority, ano, of this current administration under President Marcos, no? However, yung mga projects natin na linking, ano, Luzon, Visayas, Mindanao, no? These are foreign funded, no? Umuutang po tayo on a build, operate, transfer scheme, ano? At yan pong utang na yan, binabayaran po yan at a very, very low interest rate, no? Ganyan po ang ginawa natin ngayon dito sa NSCR. But the project will pay for itself. Para hong NLEX, parang SETEX. Lahat ng dumadaan ng kotse, binabayaran, nababayaran yung utang, no? In fact, bayad na nga tapos na, no? Ganyan din po ang model ng trade system ng Pilipinas, no? And for as long as we have good people, for as long as we have dedicated public servants, and for as long as we have honest, people that's running, the trade system, magiging maayos po ang tingin ko naman ang sitwasyon at ang pamamalakad at mababawasan o maiiwasan ang magiging mga problema. Na lang po, parting message na lang Yes po po. sa ating mga kababayan. Go ahead, Sir Ted. Sige po, maraming salamat ho. Muli, binabati ko ang ating mga kababayan, Luzon, Visaya, Mindanao. No? Alam po ninyo, nung pumasok ko ako sa railway sector, hindi ko po na-realize, ang napakalaking tulong nito sa buhay ng ating mga kababayan at sa magiging kinabukasan ng susunod na henerasyon. Now that I'm here, makakaasa po ang ating mga kababayan, ng isang tapat na paglilingkod, at ang isang maayos, at matinok na pamumuno. Babatiin ko rin ang aking mga kababayan sa Central Luzon, sa Olongapo, sa Zambales, Pampanga, at alam po ninyo, hindi tayo nakakapasyal sa ating probinsya, sa ating mga kababayan, pero okay lang yan. Ang mahalaga, nakakatulong tayo sa buong Pilipinas, mabigyan lang tayo ng pagkakataon na matuloy ang lahat ng proyekto na ito ng ating mahal na Pangulo. Makangako na ako, ma'am, makangako ko na babaguhin natin ang buong Pilipinas kung matutuloy ang lahat ng mga proyektong ito na tinutuloy naman ngayon. So, ipagdasal natin, sana maging healthy tayong lahat, lalo na kayo, ang inyong mga viewers and listeners. Maraming salamat po. Magandang araw. Sana ulitin natin at pagkaroon tayo ng part 2 nitong ating talakayan, Ma'am Cathy. Thank you so much, Sir Ted. At sigurado po ako, hindi ito ang una at huli na makakapanayam kita sa tuklasin natin. At isa pong malaking karangalan ito sa akin at sa aking palatuntunan. Hanggang sa muli po, Sir Ted, maraming salamat. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat.
Okay, inyo po nga napakinggan ang ating pong mahusay na panauhin po, walang iba, kundi si Sir Mike Ted Macapagal. Napakabilis po ng 1 oras at 1 oras na naman po ang nakalipas. Katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang mga dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang makalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na 1 oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, mga nakaagapay naming mga technical staff, gayon din sa ating panauhin na si Sir Mike Ted Macapagal, at kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo po kami sa loob ng 1 oras. Dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang PNR Bicol passenger trains ay inaasahang kayang tumakbo ng hanggang 160 km per hour at ang mga freight trains naman ay hanggang 100 km bawat oras ayon ito sa Department of Transportation. Kaya kapag tuloy na makumpleto ang PNR Bicol ay mas mapapabilis na ang biyahe mula Metro Manila hanggang Bicol Region nang hanggang 4 na oras na lang mula sa kasalukuyang 12 oras o higit pa. Ang PNR South Long Haul Project o kilala rin sa tawag na PNR Bicol ay ang linya ng tren na nakatakda ng simulang gawin sa Katimugang Luzon ngayong unang bahagi ng taon. Technically, nag-umpisa na po kami 2 years ago. Yung construction work, mag-uumpisa po first quarter 22. Actually, this month, mag-uumpisa na po tayo ng trabaho. Hindi lang po muna yung major na removal ng equipment, hindi lang po natin gagawin yan. Pero yung clearing po, yung preparation, paggawa po ng casting yard, paggawa po ng staging areas, umpisa na po natin ngayong buwan po na ito. Ito ay matapos na pumirma ang Department of Transportation o DOTR at ilang grupo ng Chinese contractors ng kasunduan para magawa na ang unang bahagi ng nasabing proyekto kabilang ng electromechanical works, disenyo hanggang sa konstruksyon nito. Sa kabuuan, aabot sa 142 billion pesos na halaga ang ipapautang ng China para sa unang 380 kilometers ng PNR Bicol mula Banlig, Calamba, Laguna hanggang Daraga, Albay. Nakatakda ng simulan ang konstruksyon ng proyekto ngayong Marso at inaasahang magkakaroon na ng partial operability mula San Pablo hanggang Lucena sa taong 2025. Ang buong first phase naman mula Banlig at Daraga ay sunod ng bubuksan kapag nakumpleto na ito sa taong 2027. Kasama sa kontrata ang pagtatayo ng 23 istasyon, 230 tulay, 10 passenger tunnels, at ang 70 hektaryang depot sa San Pablo, Laguna. Aabot naman sa 39 na bayan at syudad mula sa 4 na probinsya ang sakop ng unang bahagi ng PNR Bicol. Ang 23 istasyon ay ang Banlig, Bukal, Los Baños, San Pablo, Candelaria, Lucena, Pagbilao, Agdangan, Gumaka, Lopez, Calawag, Tagkawayan, Liboro, Lupi, Sipokot, Libmanan, Naga City, Pili, Iriga, Pulangi, Ligao, Inubatan at Daraga. Mula naman dito, ang Phase 2 ng PNR Bicol na expansion pa rin ng Phase 1 ay magmumula ng Daraga papunta ng Legazpi, Albay at Matnog, Sorsogon.
Ang Legazpi Station ay isang hiwalay na branch line mula sa Daraga at ang main line naman papunta ng Sorsogon ay magkakaroon ng karagdagang 5 istasyon at ito ay ang Castilla, Sorsogon, Kasiguran, Irosin at Matnog. Kaya bukod sa mga papunta ng Bicol, kasama ring makikinabang ang mga kababayan nating taga Samar at iba pang isla ng Visayas dahil mas mabilis na silang makakarating ng Matnog Seaport. Ang kabuuan ng Phase 2 ay merong 117 kilometro. Ang Phase 3 naman ay ang reconstruction ng Batangas branch na natigil ang operasyon noong bago mag-1986. Magkakaroon rin ito ng ilang pangkaragdagang istasyon kabilang na ang Rosario, Ibaan, Tingalabak hanggang makarating ng Batangas Passenger Terminal, kaya meron itong kabuang 44.8 kilometers. Ang Phase 4 naman ay magmumula ng Sukat hanggang Banlig at bagamat 38 kilometro ang haba nito, wala nang magiging intermediate station sa pagitan ng dalawang istasyon. Hindi pa dito nagtatapos ang plano sa PNR Bicol dahil kasama rin ang extension na papunta ng Daet Camarines Norte ang isa pang ikinukonsidera. Pero sa ngayon, wala pang ibang karagdagang detalye tungkol dito dahil hindi pa ito kasali sa kasalukuyang South Long Haul proposal. Kung meron kang bagong nalaman sa videong ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pang makaalam. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel at i-like na rin ang ating Facebook page para palagi kang updated sa mga bagong proyekto ng gobyerno na merong kaugnayan sa mga sasakyan. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy. Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance.
Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naragatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit detang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manay po dinagtumarak iti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti Immune Advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayon mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung higa ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin niyo. Ako nga po pala si Casey Betty Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Tuklasin natin hanggang sa muli.